Magandang umaga po sa lahat ng mga kaibigan natin. Maraming salamat po. Nandito kayo. Wala na po. Siyempre kasama natin, Wilson Lee Flores. Siyempre siya ang may-ari po ng 86 years old Kamuning Bakery. Ang nag-start po siya 1939, even before the war. Yeah. Wilson. Good morning everyone. Welcome sa mga kaibigan sa Showbiz Media. Ito ang bisita natin na matalino. Nagulat ako na na-research ko sa biodata niya. Siya yata the only civil engineer na alam ko tumatakbo kahit ang mga senador walang civil engineer. Valedictorian pala sa elementary. Tapos matalino. Pwede bang gawing pelikulang buhay ninyo? Saka sinong gusto nyo artista? Oo, kahit ano naman pwede naman po. Kasi yung buhay ko, minsan nga tinatanong ko sa Diyos, Lord, thank you so much. Sobrang grateful ako kasi kakaiba yung storya ko eh. From nothing, yung magulang ko, galing mga probinsya, Bisaya, Ilocano, ang ipagsapa lang sa Maynila, sa Sampaloc, walang pinamana sa akin, kundi edukasyon ko. Kaya nag-aral ako, naging valedictorian tayo nung high school, nanalo sa Battle of the Brains, naging scholar sa UP Diliman, naging licensed civil engineer, naging CEO and president of different companies, pati nga international companies like Maserati, tayo yung owner and president in the Philippines. Ako rin po yung jowa ni Rian Ramos. Napakita mo sabihin, napakaraming blessings ng Panginoon. Minsan tinatanong ko, Lord, ano ba plano mo sa akin? Kung kailan ako tumanda, kung kailan ako naging successful, doon na ako binigyan ng TV show. Hindi ko akalain magiging co-host ako ni Kuya Will. Hindi ko makakalain magkakaroon ako ng show sa GMA7 ng sarili kong show, which is Dear SB. Ang daming plano sa akin ng Panginoon. Minsan sabi ko, Lord, ano ba plano mo sa akin? Hindi ko naman pinangarap maging mayor, tapos ngayon dinala mo ko dito. Napakahirap na task, napakahirap na laban. Pero sabi ko po, kung hindi ako lalaban, sino? Sila ulit. Kung hindi ngayon, kailan pa magkakaroon ng pagbabago sa Maynila? Kaya naisip ko, kaya siguro ako binigyan ng talino, kaya ako pinasenso, kaya ako niya binigyan ng mga negosyo, at kaya niya ako pinatulong sa mga tao. Inihandahan niya pala ako para dito sa pagka-mayor ng Maynila. Ito ba ang Yes. Sa tingin ko po, ito yung pinakamahirap. Dahil hindi lang sa pera, katawan, pagod, wala na akong boses. Alam mo yung marathon ko, 6 hours yun eh, natakbo. Yung mga walk, ilang beses na nag-marathon, New York, London Marathon. Ito ko, 15 hours na lakaran. Sa house to house. Pagkatapos nun, pagkatapos na house to house, meron pa ako mga co-host. Pagkatapos nun, may mga meetings pa ako. Marami na ako nagawa sa buhay ko. Pero iba ho itong laban na to. David and Goliath to. Mga paderang binabangga. Mga dragon. Kaya nasabi nila, nung iba, dragon slayer daw to pag napatumba natin. Pero sabi ko, dadaanin ko to sa sipag. Marami na akong laban sa buhay ko. Lahat yan pinanalo ko. Bata pa lang ako sabi, hanggang dyan ka na lang sa Sampaloc, hindi ka makakagraduate. Kaya lalo kong ginalingan hanggang maging valedictorian ako. Hindi ka asenso. Hanggang dyan lang kayo, mahirap lang kayo. Lalo kong ginalingan. Nagnegosyo ko. Nung nagnegosyo ko, sabihin, wala naman yung negosyo nyo. Hanggang dyan lang kayo. Yun, naging international pa. Kahit umasenso na ako, dami pa rin bashers. Dami pa rin humihila pa baba. Pero nilaban ko. Nagkaroon tayo ng mga international brands na nakuha natin dati yung Ferrari. Ngayon, Maserati. These are international luxury brands na hindi mo maiisip, mapupunta sa isang bakang Sampaloc na taga Maynila. Galing lang sa wala. Anong sinasabi ko? Napakarami ko na pong laban sa buhay ko. At lahat yan, inanalo ko. Kaya itong laban ko sa Maynila,
kung paano ko pinanalo yung mga laban ko dati. Dinaan ko sa sipag, sa tiyaga, sa pagbigay ng lahat ng meron ako at pananampalataya sa Panginoon. Ipapanalo ko po yung mga Manila. Yes! Mabuhay si SB! Hindi ko sumigaw mo. Pero ito nakakatuwa, Mayor, nakakatuwa kasi we would like to thank Wilson Lee Flores and his friends. Talaga naman nagpa-presscon po sila para kay SB, di ba? Dahil Yes. matindi ang paniniwala nila sa iyo. Ano sa tama? Ay, nagsira po, no? Wala na po magkano ko. Pwede Hindi mo kinakatawa. Ito po ang headline bukas. Bumagsak lahat ng lectures. Natatawa. Medyo mumingiti lang, shoot siya. Meron tayong programa sa GMA, yung Dear SB. Ilang taon na ho yan na tumatakbo sa television. Ngayon nasa GMA 7 tuwing Sabado 11:30. Unfortunately, dahil meron tayong official campaign period, bawal na po maglabas yung programa ko kasi nandun na ako, may host, tumutulong, baka mga politika. Ngayon, ang pumalit sa akin ay si Ian Ramos para sa Dear SB. At ngayon, doon siya busy promoting the best places in Manila, not just places, but pati yung mga masasarap puntahan, masarap kainan. Nandun po siya nagsushoot. Pero pag may oras siya, kahit kagabi, kasama ko siya sa rally ko sa Tondo. Alam niyo po, sobrang pasalamat ko kay Rian kasi never yan nag-endorse ng kahit sino sa buhay niya. 15 years old pa lang mo siya, nasa showbiz na siya. 18 years na yan. Every election, alam niya naman, kinukuha mga artista, trenders, president, senator, mayor, kahit anong posisyon. Wala ko siyang endorse. Dahil hindi siya nag-endorse, hindi siya naniniwala. Kaya sobrang pasalamat ako gabi. Hindi naman niya sinabing vote for me. Ang sinabi niya lang kung paano niya ako kilala bilang tao. Kasi inisip ng iba, I might sound too good to be true. Lahat ng ginagawa ko, binibigay ko lahat sa mga mahihirap, kung ano man meron ako, doon ako masaya. At nakikita ni Rian yun. Kaya sinasabi ni Rian doon sa mga nagdududa, pare-pareho tayo dati. Pero siya na huy nag-testimonial kagabi. Sabi niya, 4 years na kami. Kung meron man nakakilala sa akin tao na araw-araw ko kasama siya na yun, siya yung nagkwento nung ano talaga yung nasa puso ko. I can have or I can do anything I want. Sana, dahil sa meron ako right now. Pero ba't ko pinili yung sakit sa ulo? Ba't ko pinili sakipin yung Maynila? Bakit ko pinili tulungan yung mahihirap sa Maynila? Sabi ko nga, nahanap ko na po yung calling ko eh. We all have gifts. Lahat tayo may mga gifts ng Panginoon. Kayo magagaling kayo sa pagsusulat, magagaling kayo sa press, sa ginagawa ninyo. Ako po, inasa ng panahon. Binigyan ako ng experience sa pagninegosyo, sa pag-aaral, sa pagtulong. Hindi ko alam para saan. Ngayon, alam ko na po. Alam ko na yung calling ko. Alam ko na po yung purpose sa mundo ko. At yun, ay baguhin, tulungan, at sagipin yung mga kababayan ko sa amin. Bilang negosyante, anong magawa ninyo para tumanda ang Philippine movie industry? Kasi yung Metro Manila Film Festival, nag-umpisa daw sa Manila Film Festival. Baka may idea kayo paano pagandahin ng entertainment in Manila, tapos TV show, host kayo, tapos ang magiging wife ninyo, artista na sikat. Anong gusto nyo i-suggest sa Philippine movie industry? Ako, nakaka-excite yan. Kasi hindi lang naman ako businessman. I produce different movies already. I support the local movie industry. I support local hip-hop artists, music industry. And I'm a sales and marketing guy. Kung merong pwede para pasikatin ulit ang Maynila during the Manila Film Festival, ito na siguro yung panahon na yun. I've attended different festivals
abroad. I know what it takes. Hindi mo, kumbaga kahit pa paano may experience ako dyan. Tapos yung, ano ko ba po, si Rian, ang daming expertise na masasabi sa akin pagdating sa pagpuproduce, sa pag-market, at pagpapalaki. Alam niyo po, I've produced big events already. Sobrang laking mga events. Kung nagawa ko yan sa mga company ko, nagdala ako ng mga international acts. Big names, Hollywood names, Korean superstar. Kaya natin gawin yan sa Maynila. Papalakihin natin, palalawigin natin para yung turismo rin sa Maynila talagang matulungan. So, yun lang po. Maraming salamat. SB, balak mo bang i-revive ang Manila Film Festival separately from the MMFF? Yes! Actually, ang dami ko na pong nakausap dyan. Gusto kong magkaroon ng mga ganyang international film festival. Kung merong Tokyo Film Festival, kung merong Thailand or Bangkok Film Fest, may Shanghai. Napuntahan ko ba pati Cannes Film Festival? Ang dami ko na akong napuntahan film festival, pati New York. Kasi ang Siyempre kailangan. Ang mother ng lahat ng festival dito sa atin is the Manila Film Festival since 1966. Wow! Alam niyo po, sabi ko nga po, ang tinutulungan ko hindi lang naman yung kalusugan, kaalaman, at kabuhayan ng mga Manileño. Pati po yung pagmamarket ng Maynila, trabaho ko rin yan. I'm a sales and marketing guy. Kung ano man yung experience ko sa sales and marketing, dadali ko po sa Maynila para mas makilala pa siya. Mas maging destinasyon siya ng iba't ibang mga lahi sa iba't ibang bansa. Manila ho yung capital ng Pilipinas eh. Pero hindi ho Maynila ang final destination ng mga turista pag pumunta rito. Pumupunta, nagiging ano lang siya eh, parang stopover eh. Na nandito yung flight, pagdating doon, lalabas na. Pupunta na ako ng Tagaytay, ng Cebu, ng Davao, o Boracay, mga beaches. Gugustuhin ko, pag pumunta ka sa Pilipinas, gusto ko ang maging destinasyon ang Maynila. Anong plano mo sa Metropolitan Theater at saka sa Intramuros? Ako, una-una, dahil lagi ako nandun sa Intramuros, bala ko nga dun to, Miray. As part of promoting Intramuros, lahat ng meetings ko, lahat ng events ko, kahit maliliit na press ko ng ganito, gawin natin sa Intramuros. It's part of promoting not just Intramuros, but the whole city. So, siyempre, pagagandahin ko yan. May mga papatupad tayo, mga magagandang mga markets dyan, mga tourist spot, mga iba't ibang tours na napopromote. Kasi nandun ako, may mga tours naman. May mga gandang restaurant. Minsan nakakalungkot lang, medyo yung ibang parts, medyo madumi, may mga obstruction, ang daming sasakyan na umiikot. Alam nyo, nakatulong din siguro yung pag-travel ko sa iba't ibang bansa. Pag may mga ganung lugar na mga heritage sites, kailangan din i-develop at hindi naman dinadaanan ng kung sino-sino mga sasakyan. Meron tayong allotment na araw na para lang yan sa mga turista o doon sa mga kahit local o international man. Ma-enjoy, hindi yung nagpapapicture ka daan yung mga kung sino-sino. So Pati yung safety, iniisip din yan eh. May mamamalimos, may ganito. Kailangan, it's a combination of everything. Cleanliness, mga patakaran, guidelines, renovation, katulad ng Metropolitan, napakaganda na huyan ngayon. Hindi ba lang napopromote? Alam mo kung lahat ng events dyan gawin, napakaganda. Alam mo, pati mga Halloween, iisip ko na yan eh. May mga Pilipino pupunta ng Japan para mag-Halloween, Korea para mag-Halloween. Sa totoo lang, dapat yan sa Maynila eh. Dapat yan sa Intramuros, sa Metropolitan, at kung saan pang lugar sa Maynila. Alam niyo, yung mga marketing guy, kahit yung nasunog na post office, pwedeng ganapan ng events eh. Kasi, magmumukha siyang ano eh, in team. Alam niyo pa, I'm not just a businessman, I'm a maximizer. Whatever, anong meron kang assets na mapapakinabangan, sanay ako doon kung ano, work with what you have.
ang daming meron ng Maynila. Hindi mo dapat ibenta o pabayaan yan. Dapat yan ginagamit at dinidevelop. Yun po ang gagawin ko sa lahat ng mga heritage sites at magagandang lugar sa Maynila. Yan. Mayor, actually yung Metropolitan, you mentioned it, di ba? Nandun tayo noong November 7, tumanggap ka ng gusto. Opo. Doon ko nga nakita eh. Kasi ako daw yung pinakabatang nakatanggap ng Gusi Peace Prize. Dahil yan sa aking philanthropic works for the past 10 years. Bago po ako na-awardan ng Gusi Peace Prize, nakatanggap na ako ng 3 Philanthropies of the Year, 2020, 2021, 2024. Kaya, sobrang karangalan na matanggap yun bilang pinakabatang nakatanggap ng Gusi Peace Prize. It's parang ang Nobel Peace Prize. Yan. Tapos Mayor, yan. Pero alam mo Wilson, yung Esplanade, di ba? Ang ganda na ng Esplanade. Ano masasabi mo na ang FFCCCII, gusto nila Dr. Cecilio Pedro ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce na i-extend pa. So siguro panarin ka na maging mayor, ang ganda na magtulungan kayo. Alam nyo, ulitin ko, I'm a businessman. Kahit gaano kasarap ang pandesal dito sa Kamuning Bakery, pag hindi mo mamamarket, walang bibili at walang pupunta. Ganon din po sa Maynila. Napakaganda ng Esplanade. Pinagawa ng national government. Pero pag di mo yan mapopromote ng tama, hindi mo yan gagamitin, hindi mo yan talagang pakikinabangan, useless lahat yan. Kaya nga, hindi ko lang po mas pagagandahin at makikipagtulungan sa local mga businessmen sa Maynila na palawakin pa yun, ipopromote pa ho natin yan. Ako mismo yung pupunta magpopromote, magdedate. Kaya nga meron akong programa sa television, yung Where in Manila eh. Isang paraan ko yan para ma-promote yung kagandahan ng Maynila. Hindi lang kagandahan ng Maynila, matulungan yung mga local businesses na nandun. Imagine mo may Esplanade ka, hindi lang naman lugar na napopromote mo. Mapopromote mo yung pagninegosyo dun sa lugar. May mga nagbebenta na doon ng mga pagkain, nagbebenta ng mga souvenirs, may mga ibang turista na nga na pumunta. So it doesn't just promote the city, it gives Manileños additional livelihood and income generating work. Yeah, at may nag-shooting na ha, nag-shooting doon ng My Love Will Make You Disappear. Oh, yun. Kim Pao, di ba? Yun naman. Kasi ikaw sa Quiapo, dapat siya kasal. Nabasa ko somewhere sa Quiapo Church na kayo kakasal. Kailan kayo kakasal ni Rick? Yung nagtatanong, siya na ba ang ideal woman ninyo talaga sa buhay niyo? Siya na ba hinahanap niyo for wedding? Bago election na yan. Alam niyo po si Rian, hindi ko po sa ideal woman. Parang, she's my dream. Dream woman ko. Lagi ko sinasabi sa kanya, hindi lang sa kagandahan niya na sa physical. Pinagyayabang ko palagi. Sobrang talino ni Rian. Minsan hindi nakikita kasi pag maganda ka, nakafocus doon. Pero sobrang talino niya at napakabasilang ng puso. Sa kanya nga ako humingi ng mga advice eh. Isa nga yan sa pinag-agreean namin nung unang pagkakilala kami. Yung plano namin, pag tumanda kami, na gusto namin magtayo ng isang komunidad na ang tawag ko nga, Sustainable Village. Na magtatayo kami ng isang komunidad na nandun na yung pag-aaral, mga eskwela, yung palengke, livelihood, at nandun na rin yung hospital. All working, sustainable, sila, doon na rin sila nakatira, doon na rin sila nagninegosyo, doon na sila nag-aaral, at meron na rin silang hospital sa isang komunidad. Ngayon lang ako nakakita ng ganun, na pareho kami ng pangarap sa buhay pagtanda. At nakakatuwa na itong pinapangarap namin na Sustainable Village, akala ko nga gagawin ko sa ibang lugar. Yung pala, sa Manila namin ito gagawin. Kung mabigyan tayo ng pagkakataon, matutukan ko yung 3K, yung kabuhayan nila,
kalusugan at kaalaman o edukasyon, maging sustainable at maging sustainable at pangmatagalan na tulong para po sa Manila. Okay. Ngayon, mag-ano tayo for 10 questions. Pero si Wilson will say something. Yung support ng mga Filipino-Chinese businessmen kay SB, grabe din, no, Wilson? Marami din na impress sa kanya. Businessman siya. Pero maraming tatanong sa media, maraming nagtatanong sa Facebook Live, kailan daw ang target wedding nyo? At saka saan nyo gustong gawin ng dream wedding sa Manila? Totoo ba sa Quiapo, sa Intramuros ba? Saan ang magandang ideal dream wedding sa Manila? Devotee siya ng ano eh. Opo. Kaya siguro tinatanong ni Sir Wilson kung sa Quiapo Church. Kasi po, 16 years na po akong devotee. O devoto ng mahal na po akong Nazareno. 16 na taon na ho akong lumulupit, sumasampa, at kasama ng mga kapatid kong devoto. Ngayon nga po ay parte na po tayo ng Hijos del Nazareno Basilica, yung nangangalaga sa mahal na po. At kung magkakaroon man ng pagkakataon na ikasal tayo, actually na pag-uusapan namin na riyan yan. Nag-agree na siya. Na, syempre, if ever man, gusto ko po sa Maynila, kaya tanong ko, okay lang po sa Quiapo Church. Kasi parang wala pa yata recently, mga recent past 10 years o 20 years na kinasal doon na malakihan. Sabi ko nga, pag-agandahin ko yung Plaza Miranda eh. Gagawin ko talagang tourist spot eh. Kumbaga, gagawin ko yung makaluma na wedding. Kasi yung iba, pumunta sa Europe, nagsusuot kung ano yung tradisyon ng mga suot ng mga European countries. Eh, pwede naman gawin dito sa sarili nating bansa. Ang ganda-ganda ng Plaza Miranda, ilagay mo lahat, sabi ko, lahat na nagbebenta doon, lahat ng vendors, doon kami yung order ng mga pagkain. Dadabitan ko sila ng mga tradisyon, ng mga Filipino outfits. At, hindi lang, tapos masaya ko dahil, siyempre, devoto ko ng Nazareno. Masaya ko na, if ever doon ako ikasal, masaya ako na doon mangyari. May target date ka ba? Para sa akin, Election ba? hindi naman. Ilang beses na tinanong ng mga friends natin yan. Definitely, hindi ko po gagamitin ang pagpupropose, ang pagpapakasal, para lang sumikat ngayong eleksyon. Kung mangyayari yan, pagkatapos po lang lahat ng ito, kahit anong mangyayari sa eleksyon na to, hindi ko po gagamitin yun. If ever mangyayari yun, pagkatapos po, ginagawa yan ng mga traditional politician. Ayoko po sanang gawin dahil ayokong gamitin si Rian bilang artista, yung kanyang kasikatan dito sa laban na to as much as possible. Kung mangyayari man po yan, pagkatapos sa political election. Holy Week message. Baka may Holy Week message. Holy Week na kasi. Holy Week message. Ipagdasal niyo po ang ating bansa, hindi lang Maynila. Simula bata po ako, alam ni Rian to. Isa lang ang dasal ko para sa iba. Love, peace, and prosperity po sa buong mundo. Saan kayo ngayong hall? Magbibisita iglesia po kami. Yan po yung tradisyon namin, every year na family. Opo, sa buong, taga Manila kami, talagang yun na po talaga yung bisita iglesia namin. Alam niyo, nung bata ako, 14 churches, simula bata ako, hanggang pagtanda ako. 14 na church, mag-umpisa kami sa balik-balik. Tapos pupunta kami ng Loreto, 2 simbahan doon. Tapos pupunta kami sa San Sebastian, San Agustin, ng Manila Cathedral. Halos lahat, iniikot namin sa buong Manila. Tradisyon na ho namin yan. 14 churches, yung Stations of the Cross. Yan yung ginawa tradisyon ng tatay ko. Siya mismo nag-drive. Nung wala na tatay ko, ako na po. At yun na po yung gagawin namin. Sa tingin ko, walang kampanya ha. Walang kampanya, walang halong politika. Gagawin lang namin kung ano yung ginagawa ng pamilya namin simula nung bata kami. Kailangan natin yun. Kung kailangan natin i-develop yung sarili natin physically, kailangan natin magpayaman o magpa-asenso financially, kailangan din natin yung tulong ng Panginoon spiritually. So wala kayong pahinga? Wala kayong tayo na... Actually, parang pahinga naman yun. Hindi naman para trabaho sa amin yun. Parang pahinga na rin yun, oras po para sa pamilya.
para sa Panginoon. Magawing pelikula ang Sam Bersosa story. Sinong gusto niyong artista na sa Tapio ng Sam Bersosa? Ayaw nga. Sino? Hindi pa naman napili yun. Sinong artista gusto mo? Pag Sam Bersosa. Sino ba mga... And bakit? Sino ang bagay mag-Sam Bersosa? Ako lang. Oo nga, pwede ka lang mag-artista, di ba? Hindi ko po kasi naisip pa yan, pero kung sino man, okay lang kahit ano, hindi naman po ako... Sino favorite mo na artista lalaki babae? Aside from Ria. Aside from Ria. Sorry ah. Sino ang paborito ko? Ayun, gagaling pa sa si Isko. Pinahirapan mo ko, paborito ko si Rian eh. Sa mga lalaki. Si Rian lang, sa lalaki. Isko Moreno yung lalaki. Hindi ko favorite. Huwag yun. Wholesome tayo, huwag tayo sa... Eh, yan, pag-iisipan pa. Pag-iisipan mo, wala pa umisip. Sa story. Hindi ako magaling dyan. Magaling ako sa business, sa pamumuno, sa leadership. Pagdating sa showbiz, medyo wala po. Pero eto, simulan din natin pagtatanong. Gordy Rula, yes, Gordy. Nakasama na lang. May dalawang tanong lang po ako. Pala ko lang sa kay Rian. After your victory, hopefully sa nakapapalarin ka dito after the elections, ano yung napag-usapan ninyo ni Rian na magiging suporta niyo po sa mga gagawin? Anong role niya? Anong role niya? Mula sa Mali. Minsan na napag-uusapan namin, sabi ko, sana matulungan niya nga ako sa pagpopromote ng Maynila. Of course, she's an artista. Kilala siya. Magamit niya yun to promote not just the beauty of the place, but other local businesses as well. Actually, hindi pa nga nag-uumpisa, hindi pa ako nananalo, ginagawa na namin eh. Dahil doon sa programa namin, We're in Manila. Pero anong napapag-usapan ninyo na gusto niya sana i-focus niya bilang may participation din sa program? Alam niyo po, bilang partner ko in life, si Rian, every decision na ginagawa, natatanong ko po siya. So hindi lang sa pagpopromote po ng Maynila, even decision ko po para sa mga tao, decision ko sa pagbibigay ng kabuhayan, natatanong ko, alam niyo ba yung pinamimigay kong kabuhayan na Show Maynila, na food cart? Siya ako nakaisip ng pangalan na yun. Napakagaling at napakatalino niya kasi sabi ko po, alam mo, sa dami ng pinamimigay kong negosyo, sa binibigay ko mga kabuhayan, kasi nagbibigay ko ng bigasan, parisan, peso sa palengke, tas Show My Cart. Yung Show My Cart ang pinaka umaasenso mga kababayan natin. Kaya sabi ko, yun na lang ibibigay ko kasi hindi siya mahirap gawin. Hindi ka mamamalengke, hindi ka masyadong magluluto, hindi ka magpiprito, hindi mo kailangan maging magaling magluto, o kahit maging magaling, tubig lang siya, maliit ang puhunan, tapos ang laki-laki ng kita. Sabi ko, kung this works, kaya sabi ko, doon tayo mag-focus sa saan nag-work. Kaya nag-focus ako sa Show My Cart. Sabi niya, sige, bigyan natin ng pangalan, Show Maynila. Kaya ngayon, I'm so proud na meron na ho tayo more than 500 branches of Show Maynila sa buong Maynila. Alam mo, Mayor, kasi yung maraming nagsasabi, yung siomay naman mo kasi, ang sarap. Sobra. Sobra. Ang tawag nila doon sa siomay namin, ng Show Maynila, giant siomay. Kasi yung mga siomay ganyan kaliit eh, kapipiranggot. Ito parang ganito eh. Parang meatball na nga daw ang dating. Dalawang siomay lang, which is 10 piso isa, may kasamang rice. Talagang tipid meals. Patok na patok sa mga estudyante, pati sa mga nag-work. At lahat naman na kayo, kumakain ng siomay. Di ba? Gordy, yes. Pwede mo clear lang din, nung lumabas kasi sa YouTube yung interview mo, na pinakita yung napakagandang bahay sa KNDS po ba yun? Pa-clear lang mo ang residency mo, saan po talaga kayo nakatira? Yung ba kayo talaga naka-reside sa KNDS or dyan sa Manila? Alam niyo po, I'm very transparent. Yung bahay po namin sa Sampaloc, doon ako pinanganak, doon ako lumaki, doon ako tumira, doon ako nakarehistro, at doon ako bumuboto simula bata ako. Siyempre, nung umasenso ako, at alam niyo naman lahat yan,
Ang dami ko na pong nabiling properties. May nabili ako mga lupa, commercial space, buildings. Hindi lang ako sa Maynila, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Quezon City. Nakabili pa ako ng mga ibang ari-arian ko sa ibang bansa. So, talagang wala po akong tinatago. Kaya nga nilabas ko yun sa YouTube para ipakita na na-attain ko na po yung mga karamihan sa mga pinapangarap ng ibang mga tao. It goes to show lang na hindi ko po pag-iinteresan ang pera na Manileño. Lahat ito, meron na ako bago pa ako manalo o mamuno sa Maynila. Sigurado sila na hindi ko papawiin o pag-iinteresan kasi ang paninira ako ng iba, lalo na mga kalaban kong matatamis ang dila at ng kanilang mga vloggers. Pag nanalo daw ako, babawiin ko daw lahat ng ginastos ko. Wala akong babawiin. In fact, titripling ko times 10 pang pagtulong. Kung ako'y nakapagbigay ng sangkatutak na mga negosyo at kabuhayan sa mga Manileño, ang sabi ko, pagkapanalo ko, maglalaan kagad ako ng bilyong pondo para bigyan ng puhunan yung gusto magnegosyo at magbigay ng kabuhayan sa mga gusto umangat sa buhay. Yes! Ano din na sabi niyo, transparent kayo. Feeling ko, Mayor, kaya nga 98% na kayo ngayon sa survey, no? Kasi konting tempot na lang yan. Yes, alam nyo, may tinatawag tayong sa survey trajectory. Minsan, iniisip ng iba, pag lamang pa yung kalaban, iisipin nila, ay lamang siya mananalo. Wag ho, survey ang titignan nyo. Tignan nyo ho, yung tinatawag na trajectory o pag-akyat. Siyempre, nung unang survey, sinasabi nila, sobrang baba ako, hindi pa ako tumatakbo nun, hindi pa ako kilala. Ngayon, unti-unti na ako nakikilala ng mga kababayan ko sa Maynila. Naririnig nila yung mensahe ng pagbabago. Nagkakaroon na ho sila ng pag-asa. Kaya ngayon, paakyat na ng paakyat, at ang tunay na survey na lagi ko sinasabi, hindi lang yung mga nakalathala na yan. Ang tunay na survey, yung nandun sa grounds. Kaya lagi kong pinupost sa Facebook ko Facebook Live, walang edit. Panoorin nyo ho, sa lahat ng kandidato, sino ang pinaka-tinatao? Sino ang pinaka-sinasalubong? Sino ang pinaka-maraming naghihiyawan? Hindi mo yan para ipagmayabang, para ipakita yung katotohanan. Nasabik na po ang mga Manileño sa pagbabago. Walang edit yung mga videos ko sa Facebook. Facebook Live yan. Lahat yan organic, hindi yan katulad ng iba na i-edit nila, papakita maraming tao, sila lang. Ulitin ko po wala akong partido. Mag-isa lang ako. Wala akong makinarya. Yung mga kalaban ko po, isang kandidato pa lang sa kanila, meron na ho silang 43 na kandidatong kasama. Dito pa lang, puno na tayo kung kasama nyo yung lahat ng kandidato nyo Kaya yung rally nila mukhang marami. Imagine mo, ikaw yung magsasalita. 43 kasama mo. 6 ang konsyal mo bawat distrito. 6 ang distrito namin. 36 na yun. May 6 pa silang congressman. 42 na yun. Dagdag mo pa yung vice mayor. 43 na. May tig sa 10 lang ng pamilya yun dahil ito sa rally. Puno na Ang dating, sila kaya nga minsan natatawa ako Kumbaga, salita na sila salita, palakpak na palakpak, pinapakita nila marami, sila lang din yun. At maganda po sa akin, kaya masaya ako, very organic. Kagaya ng pagbaba ko sa Tondo kagabi, Distrito 2, hindi ko kilala yung mga tao. Ang dami doon, lolo, lola, nanay, tatay, kabataan. Ngayon lang ako narinig, ngayon lang ako nakita. Kaya sabi ko, sobrang salamat, thank you Lord. At pinakita mo sa akin yung tunay na suporta ng tao, tunay na pagmamahal. Yun po para sa akin ang tunay na survey. Kaya masaya ako na nagigising na yung mga tao. Sinabi ko kanina, may kultura ho ng pananakot sa Maynila. Hawak na mga kalaban natin yung mga chairman. Kaya yung ibang mga constituents sila, takot magsabi ng kanilang iboboto. Pero tuwing ikot ko, ang saya-saya ko, unti-unti na ho silang lumalantad. Sinasabi nila, SB talaga kami rito. Huwag lang kayo mahinay. SB lahat ng tao rito.
Ang dami ng kontrabida dito kaya ayaw namin magsalita. Pero ngayon, lalantad na kami. Kaya pasalamat po ako sa lahat ng mga kababayan ko. Lumantad na po kayo lahat. Huwag kayong mag-alala, palakas tayo ng palakas. Kaya na sinabi ko po, ipapanalo ko po kayo. Yes! Oo. At alam mo, SB, nakakatuwa. For today, talaga namang lahat ng inimbitahan dito ay dumating. Yes, thank you so much. Etong taong to, nasusunod na matatanong, day off niya today, pero dumating siya dito, nag-report Sino? siya. Si Ana Cerezo. Hi, Ana! Tinatanong ka na tapos Yes, interview. namiss ko na si Ana. Day off po pa today. Thank you. Sam, balik lang po lang sa Manila Film Festival. Nakasama rin sa flag. So, parang pag-isipan mo na ba, ano yung plano mo, like kung ano yung kwento gusto mong lumabas dito, or kaya paano mo siya i-develop? Meron ka na bang very concrete plans? Anything? Gusto ko siyang gawin sa February kasi medyo malamig. Mahirap kasi pag medyo malamig January o February para maganda kaagad yung simula ng taon. Magpuntahan yung iba't ibang mga turista, mag-submit sila ng iba't ibang mga films. Kailangan ko may market yan sa buong mundo na meron ng Manila Film Festival. Makakapag-invite din ako ng mga international acts. Kasi ang Film Fest is a whole week eh. Hindi lang siya isang araw. So kailangan maraming nangyayari. Maraming events, may concert, maraming pakulo. Kumbaga, bukod doon sa pinaka-awarding at talagang pinaka-highlight ng Manila Film Festival, isang linggong events siya, maraming nangyayari. Kaya pagsasama-samahin natin lahat ng resources ng Maynila para maalagaan yung mga turista at makalat nila sa mga bansa nila kung gaano kaganda yung Maynila at magpuntahan yung mga kanilang mga kababayan. Thank you, Ana. At syempre, ito si... That's the third. Congrats, Sam, sa 38%. Ano yung naging reaction mo na at least yung hard work mo pay off, lalo na nung simula, ang dami ng mga bashers na nuisance candidate lang, pero ngayon, habol na habol. Masayang-masaya ako, hindi para sa sarili ko, pero para po sa mga Manileño. Ngayon, nagkakaroon na po sila ng pag-asa na hindi magkaroon ng pagbabago. Masaya ako dahil nakita nila yung sinseridad ko. Nakita nila na hindi ako tumakbo. Para yung mama, nakita nila na nandito ako para tulungan sila. Unti-unti na silang nagigising sa katotohanan. Dahil po yan sa lahat ng ikot ko, sa sipag ko, sa pagkausap ko sa mga tao, naramdaman nila yung tunay na sinserong malasakit ko sa kanila at sa mga plano kong gawin para sa Maynila. Kaya wala ko ibang gagawin, kundi ituloy-tuloy lang yung ginagawa ko ngayon, magsipag palalo, at gaya nga na sinabi ko mga Manileño, lalaban tayo hanggang dulo at ipapanalo ko kayo. Okay, thank you, Sam. Thank you. At syempre, ito ang editor ng Manila Standard, Nikki Wang. Yan, Nikki. Yan. Si Nikki na may meeting pa sa Makati. Unang-una, SB, nalutuwa kami at umangat yung survey mo sa Manila. Bukod sa mga nabanggit mo kaninang achievement mo bilang estudyante, valedictorian, Battle of the Brains, nalutuwa ako, minsan napanood ko yung Battle of the Brains, na knowing na, right, si SB pala yun. Na-confirm ko kasi isang vlogger na ikaw nga yun. But anyway, nabanggit mo yung plano mo sa Manila, sa entertainment, sa turismo. Pero ano naman ang plano mo sa mga kabataan? Ang pinakaplano ko po dyan ay mabigyan talaga ng pondo yung edukasyon. Magkaroon sila ng allowance at scholarship para makagraduate sila. Hindi lang yun, libreng uniform, libreng school supplies, libreng sapatos. Kailangan makagraduate yung mga kabataan sa Maynila at makapasok sa magagandang universidad. Tandaan niyo po nasa Maynila karamihan na magagandang university. Sa Pilipinas, nasa TAP, nasa Moraita, nasa University Belt. Pero ang dami hindi makapag-aral. Kaya nga, hindi lang scholarship, hindi lang
allowance, hindi lang libreng mga uniform ay bibigay natin. Gagawa tayo ng mga libreng review centers para mabigyan ng mas magandang tsansa yung mga Maynila, mga Manilenyong kabataan makapasok sa magagandang universidad. At partnership po ng Manila government dun sa mga universidad sa Maynila para mag-alat sila ng mga slot para ho sa mga estudyante namin sa Maynila. Kasi alam niyo po, education is the greatest equalizer. Yan ang ginamit ko para mapaangat ko buhay ko. Yan ang magbibigay sa inyo ng oportunidad. Pinaka-importante yan. Yan yung bagay na hindi mananakaw ng kahit sino man sa'yo. Hanggang meron kang edukasyon, kahit wala kang trabaho, magkakaroon ng oportunidad sa mga susunod na generasyon at matutulungan mo pamilya mo. Kaya sobrang prioridad yan. Bilyong pondo po ang nilalaan natin para maipatupad lahat ng mga sinabi ko yan para sa edukasyon ng mga kabataan sa Maynila. Salamat po. Last na tanong na lang. Sabi nila, bago ka mag-succeed, nakakatanong ka ng maraming no. And you only need one yes to succeed. O masimulan yung ang iyong pag-asenso. Sino po ang unang nag-yes kay SB? Nanay ko po. Kaya napakalaki ng utang na loob ko sa nanay ko kasi Anong pangalan? si Mama Nina Clara Versosa. Housewife lang yung nanay ko. Ginapang kami. At itsundo, paligo, luto ng pagkain, pagturo sa amin, magbigay. Hindi naman kami mayaman eh. Pero grabe magbigay nanay ko sa mga taga-probinsya nila. Lahat, pagpunta ng Maynila, sa amin nakikitira. Pinapautang niya. Sinasagot yung pang-hospital. Doon mo nga natutunan yung pagbibigay sa mga magulang ko. Kahit last money na namin, binibigay niya. Ngayon, nung dumating na kailangan ko magnegosyo, kailangan ko ng pera para i-invest doon sa bagay, doon sa negosyo babago ng buhay ko. Alam mo, pinangutang ako ng nanay ko. Inutang niya ako 5-6 para ma-invest ko. Walang tanong-tanong kung saan mapupunta, kung saan ko gagamitin. Pinangutang ako ng nanay ko. Kaya sabi ko nga sa mga taong nagpapasalamat sa akin, okay, magpasalamat sa akin. Papasalamat sila dahil natutulungan ko sila. Pasalamat tayo sa nanay ko. Kung hindi niya ako ginapang, hindi niya ako pinangutang, hindi niya ako inaruga, wala po ako sa kalagayan ko ngayon. Inarutang na loob ko lahat ng sa nanay ko. Maraming salamat. Wait, alam nyo, nakakatuwa yung Mommy Sam. Tumating kayo ng di ba, yung relaunch ng front row. Kumain kayo ng lugaw. Nanay niya ang nagluto. Nanay niya nagluluto ng mga lugaw. Pati doon sa mga... Hanggang ngayon po, ang nanay ko ang nagluluto ng arroz caldo at kung ano ng mga pagkain. Kunwari, may rally. Dati, nung bago pa mag-campaign period, meron kaming mga rice giving. 5,000, 7,000, 10,000 people. Nanay ko nagluluto kasama ng mga kusinero niya ng mga arroz caldo at iba't ibang mga pagkain ng mga tao. Sabi ko, hindi nga lang ako yung ginawang anak ng nanay ko eh. Buong Maynila eh, 1,000 yung napakain, kaya thank you ma ha. Hanggang ngayon kahit matanda na nanay ko, 66, 65, 1959 siya eh. 65, ha? Anong favorite luto ni Rian naman? Ha? 66. Anong paboritong luto na ni Rian? Anong paborito niya? Pagkain ni Rian? Yung nanay ko, binibigyan niya sa buong nila. Ano daw paborito ni Rian? Bigla ako nang paisip kasi galing nanay ko. Filipino food eh. Yun ang paborito namin, Filipino food po. Anong luto naman ni Rian? Si Rian? I'm sure gusto niya yung cookie ni Rian. Oo. Of all na ginagawa ni Rian, ang pinakamasarap yung cookies na binibake niya. Yung base bakes, na sikat ngayon. Pinrefect niya yan, ilang taon. Hindi lang yan basta baking ha. Pinag-aralan niya ano yung pinakamagandang, pinag-aralan niya kung ano yung pinakamagandang chocolate, ano yung pinakamasarap na dough. Hindi po ako part ng base bakes ha. Sariling negosyo ni Rian yan. Alam niyo po si Rian, maraming sariling negosyo. Hindi niya ako kailangan.
may sarili ho siya. Meron siyang base mates. Meron ho siyang healthy appetite. May Rian Ramos, umorder kayo sa Grab, Food Panda. Yan po yung mga healthy na mga pagkain na in-order ng mga health box. So doon pala, kumikita na siya. Siyempre, artista siya, endorsements, marami siya kumikita iba. Okay, thank you. Ang next natin magtatanong na editor, Philippine Star, Natalie Dumaga. Yes, Natalie. Panghuli natin si Morley, babalik dito sa atin. Yes, Natalie. Nikki Wang, hindi pinakawalan ng mic. Okay, eto na po si Natalie. Sir Sam, question ko lang, kamusta yung last stretch ng campaign? Ano yung plaza na? Sobrang pagsisipag. Yun po ang gagawin ko sa mga natitirang araw ng campaign. Lagi ko nga sinasabi, sa mga Manileño, ibibigay ko po lahat. Ibibigay ko po yung sarili ko, pagod ko, puyat ko, boses ko, resources ko. Lahat ng meron ako para ipakita sa inyo na lalaban tayo hanggang dulo. Huwag kayong mag-alala. Bata pa ako, kaya kong gawin. Kaya kong kitain lahat ito. Meron akong negosyo, huwag niyong isipin yun. Ang isipin niyo yung future ng Maynila. Kasi kahit anong mangyari pagkatapos ng eleksyon na to, yung buhay ko po, yung negosyo ko, ganun pa rin. Malulungkot lang ako. Pag iba po ang naging resulta ng eleksyon, kasi wala pa rin magbabago sa Maynila. Subukan nyo na yung iba eh. Naglingkod na ho sila eh. Alam nyo na mangyayari pag sila ulit. Walang nangyari sa Maynila, lalo umirap. Kaya sabi ko, paisa lang. Bigyan nyo ko ng pagkakataon, ipapakita ko, posible ang pagbabago sa Maynila. Kung meron mang panahon, kung pwedeng magbago sa Maynila, ito na po yung panahon na yun. Minsan ko lang po iaalay sarili ko, hindi na po ito mauulit. Hindi ito katulad ng ibang politiko, pag natalo sila, next time tatakbo ulit. Every year tatakbo yan. Ako po hindi na po, one time ko lang iaalay sarili ko, hindi po madali itong ginagawa ko. Ngayon ko lang po talaga ibibigay lahat. Sana po huwag natin sayangin ito. Para ako sa anak ninyo, sa mga apo ninyo. Yung boto nyo sa akin, hindi para sa akin. Para po yan sa kinabukasan ng pamilya nyo at kinabukasan namin. Thank you. Successful dito, parang ano na, rule out na yung politics? Kasi syempre, alam nyo, sa kahit anong laban, pag binigay mo lahat, tapos hindi mo ba, iba talaga ang pinili. Kung sakaling mangyari, walang problema, tatanggapin ko. Ang sinasabi ko nga lang sa mga Manileño, manalo, matalo, yung buhay ko ganun pa rin po. Nakakalungkot lang pag iba naging resulta ng eleksyon, walang pagbabago mangyayari sa Maynila. Ganun pa rin. Hindi ko na po kayang pulitin ito. Mahirap yung laban na to. It will take everything that you've got. Hindi lang resources to. Tulog ko. Buhay ko, pagod ko, personal life ko, pamilya ko. Buong pamilya ko tumutulong na rito. Hindi lang resources ko, pati resources sa mga pamilya ko, kapatid ko, tinutulong nila. Group effort to para sa mga Manileño. Sabi ko nga, Naitay, mga lolo't lolo ko sa Maynila, kahit yung mga kabataan, alam nyo sa puso nyo. Ramdam nyo yan. Hindi ko lang, huwag kayong magbenta ng boto ninyo. Puso-puso bentahan, 1,000, 2,000. Sige, tanggapin mo, pero sana bumoto ka ayon sa konsensya mo. Kung sino sa tingin mong tunay na makakapagdala ng pagbabago, yun ang iboto mo. Hindi ko sinasabing ako. Pag-isipan mo, pag-aralan mo anong ginawa namin sa mga buhay namin. Ano kami ngayon? Kayo mag-decide. And deep in your heart, alam mo kung sino dapat mamulog sa amin. Thank you. Yeah, and ito, next question is from Salve Asis. Hi, sir. Hello po. Mahirap siya financially, pero paano mentally, physically? Hindi ka ba nagka-securing the time na grabe yung kampanya? Sabi ko nga, ang daming tao.
Sabi ko nga po, buti na lang, pinrepare ako ng Diyos dito. Not just physically, not just mentally, not just financially. Bawat aspeto ng buhay ko, pinrepare ako ng Panginoon para sa sitwasyon na ito. Pina-asenso niya ako, so may panlaban ako. Pinagaling niya ako, so marunong ko magsalita at nakakapag-isip ako ng magandang programa. Pinatalino niya ako, binigyan niya ng pag-aaral, binigyan niya ako ng puso, pinalakas niya yung katawan ko. I've been doing marathons. Kumbaga, ang dami ko na rin laban sa buhay. Lahat mahirap. Mahirap umasenso, ha? Maraming namatay hindi umasenso. Mahirap magpalago ng negosyo. Mahirap mag-marathon. Mahirap maging valedictorian. Mahirap makapasok sa UP. Mahirap maging engineer. Mahirap maging CEO, maging presidente, pati makumpanya. Pero lahat po yung kinaya ko. Sa tingin ko po, kaya siguro dinaanan ko lahat yun at nilagpasan ko at pinanalo ko. Inihanda ko ng Panginoon para ko sa moment na to, nilagay niya sa sitwasyon na to, at alam ko may plano sa akin ng Panginoon para baguhin at sakipin. Thank you, Salve. Ito, second to the last question kasi ito naman magkakasakit daw siya pag hindi ko pinagtanong. Janice Nabida. Hi, Ma'am Janice. One question each. Hello. Robert lang, sorry. Hello, Robert. Pwede ba? Yes, Janice, yes. Yan, Mayor San, kasi marami ang nagtatanong. Yan. Marami po ang nagtatanong since pareho naman kayong celebrity ni former Mayor Isko Moreno. Kung sakali po ba na may mag-request na magkaroon ng debate, pwede po ba kayo na makipag-debate sa kanya at ano po ang gusto niyong sabihin kung makakaharap niyo po siya? Kung magkakaroon. Hello. Hello. Kung magkakaroon man, if ever ng debate, may mag-organize ng mga grupo, ay handa po tayong lumaban at sumagot. Sabi ko nga po, kailangan magkaroon ng debate, kailangan magkaroon ng talakayan para malaman ng tao ano ba talaga yung plano ng bawat isa. Sobrang importante yan. Makilala ng mga botante ang bawat kandidato at kanilang mga plano. At bukod dun sa salita, maramdaman nila kami. Kasi, alam mo, maraming makagaling magsalita, matatamis ang dila, sasabihin kung ano lang yung gusto ninyong marinig. Pero, nung nabigyan sila ng pagkakataon, hindi naman nagawa. Kaya napaka-importanting marinig at magkaroon ng debate para malaman ng mga tao sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo, ng tapat, at naaayon sa kanyang puso at may magandang plano sa mga Manileño. Kaya sana po, magkaroon na po ng debate. At gusto ko lang sabihin na hindi po ko aatras yan. Anytime, anywhere, haharapin ko po si Isko sa isang debate. Ano po yung gusto niyo sabihin sa kanya sa harap niya? Kung magkakaroon po sana tayo ng pagkakataon, sana po, wag ho kayong umatras sa isang matalinong pagdidebate. Hindi ho ito personalan. Ito po ay para ho sa kinabukasan ng mga Manileño. Anong plano mo? Anong kaya mong gawin? Anong kaibahan mo ngayon doon sa dati? At pasagot na po lahat ng mga issues sa Maynila. Ang request ko lang po sa kanya, sana huwag kang umurong sa isang debate at harapin natin yung mga Manileño, hindi po personalan, pero para malaman ng mga Manileño sino po yung karapat-dapat at may kakayanan talaga magdala ng pag-asa at pagbabago sa Maynila. Thank you, Janice. At ito last question from Moily Alino na siguradong buboto daw kay Sam. Okay, Moily. Hello. Mayor, ang question ko ay nasa harap ka na rin naman ng Pandisan. Yes. Tinapay. Kamakailan naglabas si Isko Moreno ng video.
sinasabi nito na walang laman daw ang utak ng mga kalaban niya. Samantalang buti pa ang pandesal, may laman. Yun ang first question. Grabe naman yun. Mayor Isko, huwag naman po sanang ganun. Ako po yan, nagsikap sa aking pag-aaral. Ewan ko sa ating lahat, ako yata yung naging valedictorian at naging UP graduate. Battle of the Brains winner po ako ng ilang beses. Civil engineer. 20 years na po akong nagnegosyo. Hindi naman po sa pagmamayabang at pagtataas ng pangko. Sabi ko nga, sana magkaroon ng debate para malaman natin sino talaga yung walang laman ng pandesal. Okay, next question ko, Mayor, ay pagdating, kumbaga sa sugat, pagdating sa sa tamis ng dila, liyamado si Isko. Tama ba yun, liyamado? Ayan. Liyamado dahil nagagawa niyang paikot-ikutin, pabutihin, pagandahin ng isang bagay sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Pero pagdating naman sa gawa, dihado talaga kayo. Tama ba yun? Yung panalo kayo. Dahil marami na kayo nagawa. Question. Dahil matamis ang dila ni Isko Moreno, sinasabi ngayon ng mga taga Maynila, si Isko daw ay Isko Mikero, na kung saan lahat ng sinasabi, lahat ng mga pinagkakalat ay may kasinungalingan at matamis na dila lang. Reaction ko. Alam niyo po, kaya laging sinasabi sa akin ng mga Manileño, sinisiraan ako, sobrang tamis ng dila. Sinasabi, puro lang daw ako delata, puro spam. Sinasabi niya, pabida, puro lang yan delata, puro lang yan bigas. Superman yan. Puro lang yan kabuhayan. Yan lang alam niyang ibigay kabuhayan. Sabi ko, anong masama sa kabuhayan? Ano naman masama kung nagbigay ako ng masasarap na bigas at itis at mga spam? At least galing sa sarili kong bulsa. Dugot pawis ko yan. Ganun ho katatamis ang dila nila eh. Kaya nilang baliktarin kahit magagandang bagay. Ganun katatamis ang dila nila. Kahit maganda ang ginagawa mo, kaya nilang baliktarin. Pabaliktarin mo yung pamimigay ng tulong, pagbibigay ng bigas, ng delata at kabuhayan. Kaya mong i-twist na pangit. Tapos, yung hindi magandang ginawa mo, kaya mong i-twist na maganda. Alam niyo kung paano? Ganito po yan. Kaya daw siya nangutang, kaya daw siya nabenta. Ganito ang storya. Marinig niyo, dadaanin kayo sa drama. Kung kayo'y mga magulang at wala kayong pangkain sa inyong mga anak, anong gagawin ninyo? Tapos yung mga lolo naman, no. Appeal to emotions ang tawag doon. Pag hindi mo masagot ang isang bagay, factual, hindi mo masabi yung datos, you will appeal to emotions. Kaya mga Manileño, mga nanay, tatay, mga lolo't lola, kaya namang madala sa acting. Nay, tay, pag wala kayong mapakain sa inyong mga anak, anong gagawin ninyo, nay? Eh, di ba makukuta ka rin? At least hindi kayo nagutom ng pandemya. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo ginutom ang Maynila. Buong bansa, nagbigay ng ayuda, hindi lang naman Maynila. Bakit mo pinagyayabang isang bagay na ginawa ng lahat ng tao, ng lahat ng LGU? Lahat ng LGU nagbigay ng ayuda. Baka nga kayo sa mga komunidad ninyo, nagbigay din kayo. Ako noong 2020, kaya masama loob ko, nag-donate ako ng rice sa Maynila. Actually, buong bansa eh. Pero ang pinalalabas ko niya, nasan daw ako ng pandemya. Buti na lang may mga resibo ko. Walang katapusang thank you front row ang sinabi niya. Pagtapos nun, meron pa kaming binuksan mga eskwela. Siya pa yung nag-ribbon cut. Ang sabi pa niya, thank you ulit front row. Gumikta kayo sa daan para pag umulan, dumami pa kayo. Ngayon, nagkatotoo yung sinabi niya. Dumami na ho ang ating mga supporters. At yun, ang sabi kong magpapanalo sa atin sa Maynila. May last question na lang ako, Ju. Last na lang. Kasi concern ito ng Maynila. Kasi ang Maynila ay sentro ng Luneta.
ang Luneta ngayon pinagdamot sa masa. May oras ng pagpunta, may oras ng pagpasok, hindi tulad ng dati, open na. Mayor Sam, kung kayo ay pupupo sa pagka-mayor, kami bang taga Maynila, makakaasa na muli namin mapupuntahan ng 24 hours ang Luneta? Opo! Alam niyo, part 2 ng turismo natin ng Luneta, kailangan bukas yan 24 hours. At ang pinaka-importante, dapat safe. Kasi ang Manila na, one of the riskiest city in the world, gagawin natin safe and talagang mapupunta na accessible yan 24 hours para mag-enjoy yung mga kababayan natin. Hindi lang sa Maynila, pati ibang lugar. Minsan kasi mainit eh. Ayaw mo ng tanghali, ayaw mo ng hapon. Alam niyo naman, mainit sa Maynila, lalo na ngayon sa summer. Yung iba gusto gabi, yung iba gusto madaling araw. Parang ako lang yan kami, pag bibisita kami ng ibang bansa o kayo, minsan gusto nyo gabi binibisita, iba rin yung datingan pag gabi at madaling araw eh. Diba? Mas malamig, mas presko, mas intimate. So, bukas po yan, Luneta. 24 hours. Thank you, Mayor SB. At